May mga lalaking kahit hindi gwapo, hindi mayaman, hindi palabida, ay hinahabol ng babae. Tahimik lang sila, hindi nagyayabang, hindi nanghihingi ng atensyon, pero naroon ang isang kakaibang presensya. Isang lakas na hindi maipaliwanag, isang uri ng katahimikan na hindi nakakatakot, kundi nakakahumaling. Habang ang iba ay nagpupumilit para mapansin, sila, walang ginagawa, pero hindi sila makalimutan. At kung tatanungin mo, ano bang meron sila? Ang sagot ay simple, ugali hindi porma, disiplina hindi drama, pagkakahawak sa sarili, hindi paghabol sa iba. At dito nagsisimula ang sikreto kung bakit may mga babaeng kusang lumalapit, kusang nagtataka, kusang nahuhumaling, kahit walang paramdam, kahit hindi sila hinahabol. Ngayon pag-uusapan natin ang 3 masculine habits na ginagamit ng mga lalaking gusto ng babae, kahit hindi sila naghahabol. Bago natin simulan, nais kong magpasalamat sa mga loyal kong subscribers sa patuloy na pagsuporta sa aking channel. Kayo ang inspirasyon ko sa paggawa ng mga bagong content. Kung bago ka sa channel ko, comment mo na kung taga saan ka. Bakit ba tayo nasasaktan? Dahil minsan, habang mas nagpapakita ka ng kagustuhan, mas lumalayo siya. Habang mas nagbibigay ka, mas hindi niya pinahahalagahan. Habang mas pinipilit mo ang sarili mo sa kanya, mas nagmumukha kang walang halaga sa paningin niya. At bumabalik ka sa tanong, may mali ba sa akin? Hindi ba ako sapat? Bakit siya nahuhumaling sa mga lalaking hindi naman pinapansin siya? Masakit pero totoo. Ang sobrang paghabol ay hindi pagmamahal. Pagpapababaya ng sarili. At kapag bumaba ang halaga mo sa sarili mo, bababa rin ang halaga mo sa paningin ng iba. Tanggapin mo man o hindi. Kapag masyado kang nakikiusap para pansinin ka, nawawala ang tingin niya sa tunay mong lakas. Hindi dahil masama siya, kundi dahil ang tao ay naaakit sa lakas, hindi sa pagmamakaawa. Ito ang sakit ng karamihan. Hindi ka naman kulang, pero ang kilos mo ang nagpapakita na para bang ikaw ang may utang sa pagtingin niya. At dun ka natatalo. Ngunit bakit ba tayo kumakapit ng sobra? Simple lang, dahil may takot na mawalan, takot na hindi mapansin, takot na hindi piliin. At kung minsan, ang babaeng gusto mo ay nagiging parang sagot sa lahat ng kulang mo sa sarili. Kakulangan sa kumpiyansa, kakulangan sa pagmamahal sa sarili, kakulangan sa paggalang sa sarili, kaya kapag nawawala siya, pakiramdam mo nawawala ka rin. Ito ang tinatawag na pagkapit sa ilusyon. Ang ilusyon na kailangan mo siya para maging sapat, ang ilusyon na ang halaga mo ay nakasandal sa tingin niya, ang ilusyon na kapag hindi ka niya gusto, wala kang karapatan mahalin ang sarili mo. At dito naguugat ang pinakamalalim na problema. Hindi babae ang pinahabol mo, sarili mong kakulangan. At habang hindi mo ito nakikita, hindi mo rin makikita ang lakas na kaya mong taglayin, ang lakas na natural na nakakahumaling sa babae. Sabi ng mga sinaunang Stoic, ang lakas ng tao ay nakikita sa pagkakahawak niya sa sarili, hindi sa pagkakahawak niya sa iba. Hindi mo kontrolado kung magugustuhan ka niya. Hindi mo kontrolado kung babalik siya. Hindi mo kontrolado kung pipiliin ka niya. Pero kontrolado mo ang sarili mong paggalang sa sarili, pag-angat ng sarili, pagpapanatag ng isipan, pagpigil sa emosyon, pagpili ng kilos. At ito ang dahilan kung bakit ang ilang lalaki ay hinahabol, hindi dahil sila ang pinakamagaling, kundi sila ang pinakamay hawak sa sarili. Ang 3 masculine habits na pag-uusapan natin ay nakabatay sa prinsipyo ng Stoic na ito. Kapag kontrolado mo ang sarili mo, nagiging magneto ka sa tao na hindi mo naman hinahabol. Hindi ito larong pagmamanipula. Hindi ito teknika para magpagulo ng loob ng babae. Hindi ito para gawin siyang alipin ng atensyon mo. Ito ay pagpapalaya sa sarili. At ang tao ay kusang naakit sa taong malaya, hindi desperado. Masculine habit number 1, ang kapangyarihan ng tahimik na presensya. Hindi mo kailangan maging maingay para maramdaman. Hindi mo kailangan magpadalos-dalos para mapansin. At hindi mo kailangan maghabol para mapalapit sa puso ng babae. Ang isang lalaki na may tahimik na presensya ay hindi mahiyain. Hindi rin siya walang pakialam. Sa halip, alam niya kung sino siya. At hindi niya kailangang ipag-ulit-ulit iyon. Ang tunay na tahimik na presensya ay nagmumula sa kalinawan ng isip, katatagan ng loob, kababaang loob. Pagpapahalaga sa sariling katahimikan kapag kaharap mo ang isang babae, hindi mo kailangan magpanggap. Hindi mo kailangan magpasikat. Hindi mo kailangan pilitin ang koneksyon. Dahil kapag malalim ka bilang lalaki, mararamdaman niya iyon kahit hindi ka magsalita. Sa mundo ng mga lalaking puro papogi, puro yabang, puro paghahabol,
Ang kalmadong lalaki ang pinakanakakatindig balahibo. Paano ito isa sa buhay araw-araw? Bawasan ang pagsasalita, dagdagan ang pag-unawa. Hindi ibig sabihin ay manahimik ka ng tuluyan. Ang ibig sabihin ay piliin ang salita. Ang babaeng nakikipag-usap sa lalaking hindi nagmamadali magsalita ay nakakaramdam ng respeto at lalim. Lakasan ang pagtingin, hinaan ang paghabol. Hindi mapanindak na tingin, kundi matatag, payapa, tapat. Ito ang tingin na may sariling mundo. Hindi umaasa sa papuri niya. Ayusin ang sarili bago ang relasyon. Kung magulo ang loob mo, mararamdaman niya yon. Kung payapa ka, mas gugustuhin niyang manatili sa paligid mo. Maging lalaki ng gawa, hindi salita. Hindi mo kailangang ipangalandakan ang disiplina mo. Kailangan mo lang gawin ito araw-araw. At mararamdaman ito ng kahit sinong babae. Panatilihin ang sariling espasyo. Kapag may sariling buhay ka, nagiging mas interesante ka. Kapag ang babae ang nagiging sentro ng mundo mo, nawawala ang misteryo mo. Mag-iingat. Kapag naramdaman mong hinahabol ka ng babae, minsan sumasampa ka sa ere. Nagiging mayabang, nawawala ang disiplina. At ito ang pinakamabilis na paraan para mawala ang dating mo. Ang tunay na lalaki ay hindi tumataas ang ulo. Hindi siya nagiging paimportante. Hindi niya ginagamit ang paghahabol ng babae para magasgas ang dangal ng iba. Ang lakas na walang kababaang loob ay kahinaan na nakabalot lang sa ingay. Kapag natutunan mong gamitin ang tahimik na presensya, nang hindi ka nagmamakaawa, hindi ka nagpapakita ng sobrang interes at hindi ka nagpapaalipin sa emosyon, ito ang mangyayari. Lalapit ang babae ng kusa. Sisilipin ka niya kahit hindi ka nagpaparamdam. Magtataka siya kung bakit payapa ka. Makikita niya ang lalim mo, hindi ka niya makakalimutan. At higit sa lahat, magiging mas mataas ang tingin mo sa sarili mo kahit wala siya. Dahil nakita mo na ang tunay na lakas ay hindi sigaw, kundi katahimikan na nasa tamang lugar. May mga lalaking kahit minsan lang magparamdam, hindi nawawala sa isip ng babae. Hindi sila maingay, hindi sila pabida, hindi sila nanlilimos ng atensyon. Ngunit kapag sila ang umalis, mararamdaman mo ang puwang. Kapag sila ang tumahimik, nakakapagulo sila ng loob. Kapag sila ang hindi naghabol, sila pa ang hinahanap, sila pa ang hinahabol, sila pa ang iniisip gabi-gabi. Bakit? Dahil taglay nila ang isang ugali na bihirang makita ngayon. Isang ugaling hindi lumuluhod sa emosyon, hindi nagpapadala sa takot, at hindi natitinag ng kagustuhan. At yan ang mas malakas kaysa gwapo, kaysa kayamanan, kaysa patunay. Ang ugali ng lalaking marunong magpigil. Kabaligtaran nito ang karaniwang nararanasan ng karamihan. Kapag may babaeng nagustuhan ka, agad kang napapahawak sa telepono, agad kang nagiging aligaga, agad mong iniisip kung paano ka mapapansin. At dun ka natatalo, hindi dahil hindi ka sapat, kundi dahil kahit ikaw mismo hindi mo makita ang halaga mo kapag naroon siya. Masakit aminin pero totoo. Ang sobrang pagnanais ay nagiging desperasyon kapag hindi napigil. At kapag desperado ka, nawawala ang dignidad mo, nawawala ang katatagan mo, nawawala ang tamang pag-iisip mo. At unti-unti, nawawala rin ang pagtingin niya sa'yo dahil habang mas nagmamadali ka, mas nagiging pabigat ka. Habang mas sumusunod ka sa emosyon, mas hindi ka niya nire-respeto. Habang mas nag-aapura ka, mas nawawala ang misteryo mo. Ang masakit na tanong, bakit hindi ka makapigil? Ang hindi makapagpigil ay hindi dahil mahina ka, kundi dahil may hinahanap kang punan sa loob mo. Panatag, pagkumpirma, halaga, pagtanggap, pagkumpirma na sapat ka. Kaya kapag ang babaeng gusto mo ay nagpakita ng konting lambing, konting pansin, konting saya, para bang bumukas ang pinto ng paraiso, kaya mo siyang habulin kahit saan. Kaya mo siyang alagaan kahit hindi ka nire-respeto. Kaya mong ibigay ang sarili mo kahit unti-unti ka nang nauubos. Ito ang ugat ng inner attachment. Ginagawa mong sagot ang babae sa mga tanong na dapat ikaw ang sumagot. Ginagawa mong gamot ang presensya niya sa mga sugat na dapat ikaw ang maghilom. Ginagawa mong sukatan ng halaga ang tingin niya, imbes na ang sarili mong paninindigan. At dahil dito, nagiging alipin ka ng emosyon, at ang lalaking inaangkin ng emosyon ay madaling nakokontrol, madaling nababasa, madaling napapabayaan. Masculine habit number 2, ang disiplinadong pagpipigil. Marunong kang tumigil kahit gusto mo. Marunong kang manahimik kahit puno ka ng emosyon. Marunong kang huwag maghabol kahit gusto mong maghabol. Marunong kang pumili ng dignidad kaysa pansamantalang saya. Ito ang uri ng pagpipigil na hindi kahinaan. Ito ang pagpipigil na nagmumula sa lakas ng loob. Ang babaeng nakakakita ng lalaking marunong magpigil ay nagtataka. Bakit kaya niyang hindi mag-message agad?
Bakit hindi siya natitinag kapag hindi ko siya sinagot? Bakit hindi niya ako pinipilit? Bakit parang buo siyang tao kahit hindi ako naroon? At doon nagsisimula ang paghahabol. Hindi dahil pinahirapan mo siya, kundi dahil naramdaman niya na kaya mong piliin ang sarili mo kahit gusto mo siya. Sa aral ng Stoicism ito ang diwa, huwag kang maging alipin ng damdamin. Ikaw ang dapat humawak sa kanila. Hindi mo kontrolado ang kilos ng iba, pero kontrolado mo kung paano ka tutugon. Kontrolado mo ang iyong pasensya. Kontrolado mo ang iyong tibay. Kontrolado mo ang distansya mo kapag kailangan. At ang lalaking may kakayahang magpigil ay hindi nagrereklamo na hindi siya mahal. Hindi siya naghahabol para mapansin. Hindi siya nagmamakaawa para bumalik. Sa halip sinasabi niya sa sarili, kung para sa akin mananatili, kung hindi, may mas malalim na para sa akin. Ang babaeng makakaharap ng ganitong lalaki ay hindi nakararamdam ng pressure. Nakararamdam siya ng respeto. At dahil dito mas nagiging ligtas siya sa presensya mo. At kapag ligtas ang babae, mas malapit siyang mahulog. Ang pagpipigil ay hindi paglayo. Ito ay pagbibigay ng espasyo para sa respeto. Ang tanong, paano mo ito isa sa buhay? Kapag gusto mong mag-message agad, huminga muna. Hindi mo mapapatatag ang relasyon kung ikaw ang laging nauuna. Hindi mo mapapalaki ang presensya mo kung ikaw ang laging naghahabol. Pigil ka. Hindi para saktan siya kundi para itayo ang sarili mo. Kapag hindi ka sinagot, huwag maghabol. Hayaan mong maramdaman niya ang kawalan mo. Hindi bilang parusa, kundi bilang paalala na hindi ka laruan. Kapag may problema, huwag sumabog. Ang lalaking madaling sumabog ay hindi nakakatakot, nakakapagod. Ang lalaking payapa sa gitna ng gulo, siya ang hinahabol. Kapag may tukso na magpababa ng dignidad, piliin ang katahimikan. Huwag magpadalos-dalos sa selos, pangungulit, panunumbat, panghihinayang. Ang pagpipigil ay paggalang sa sarili. Panatilihin ang pang-araw-araw na disiplina. Walang mas malakas na presensya kaysa taong pinipili ang sarili niyang paglago araw-araw. Walang paghahabol na kasing lakas ng paghahabol ng babae sa lalaking buo ang loob niya. Ang delikado sa ikalawang habit na ito ay maaari kang mahulog sa dalawang bitag. Una, pagmamalaki. Kapag nakita mong hinahabol ka, baka isipin mo na ikaw ang hari ng mundo. Baka abusuhin mo ang katahimikan. Baka paglaruan mo ang damdamin ng babae. At doon ka babagsak. Ang pagpipigil na walang kababaang loob ay pagmamataas na nakadamit lang ng katahimikan. Pangalawa, pagpapanggap. Baka gawin mo ang pagpipigil hindi dahil buo ka, kundi dahil umaasa kang hahabulin ka. Kapag ganon, hindi iyon lakas. Yun ay pagmamakaawa na nakatago sa tahimik na mukha. Ang tunay na pagpipigil ay hindi pag-arte. Ito ay tahimik na paninindigan. Kapag nagawa mong isabuhay ang disiplinadong pagpipigil, ito ang magiging epekto. Hindi ka basta-basta natitinag, hindi ka madaling manipulahin, hindi ka nagiging laruan ng emosyon, hindi ka nagmumukhang desperado, nagiging buo ang pagkatao mo, nagiging mas kakit-akit ka kahit wala kang gawin. At higit pa rito, ang babae mismo ang magtataka kung bakit hindi ka natataranta, kung bakit kaya mong panatilihin ang dignidad sa gitna ng tukso, kung bakit hindi ka nadadala ng galit o takot, kung bakit hindi mo siya hinahabol kahit gusto mo siya. At dahil dito, habang ang iba ay nagpapahabol dahil sa taktikang manipulative, ikaw ay hinahabol dahil sa lakas ng loob mo. At ang ganitong lalaki hindi madaling bitawan. May isang uri ng lalaki na kahit anong gawin ng babae, kahit ilang beses pa siyang subukan, ilayo, guluhin, taksan o tuksuhin, ay nananatiling matatag, payapa at hindi natitinag. Ito ang lalaking hindi iniikot ng babae. Ito ang lalaking hindi nilalaro ng emosyon. Ito ang lalaking hindi binabagsakan ng duda sa sarili. At ang mas nakakapagtaka, habang mas sinusubukan siyang guluhin, habang mas sinusubukan siyang itulak palayo, habang mas sinusubukan siyang ilagay sa pagsubok, siya pa ang mas hinahanap, siya ang mas iniisip, siya ang mas kinahuhumalingan. Bakit? Dahil taglay niya ang pinakamakapangyarihang masculine habit na bihira sa lahat. Masculine habit number 3, ang kapangyarihan ng emosyonal na pagkahiwalay. Hindi malamig, hindi bato, hindi walang pakialam, kundi malaya. Ang lalaking may emosyonal na pagkahiwalay ay may kakayahang magmahal ng hindi nauubos. May kakayahang magpahalaga ng hindi nalulunod. May kakayahang magsakripisyo ng hindi nawawala ang sarili. Siya ang lalaki na kahit gaano niya gusto ang babae, hindi siya nabubulag, hindi siya napapasunod sa takot, hindi siya ginagawang alipin ng pagnanasa, hindi siya dinidiktahan ng pag-iisa. Sa loob niya ay may puwang na hindi nagigiba. At doon nakatayo ang pagkatao niya. Ito ang pinakanakakahumaling sa babae dahil ang babae ay hindi naghahanap ng lalaking sumusuko sa emosyon,
kundi ng lalaking kayang hawakan ang sarili niya, kahit puno siya ng damdamin. Ngunit bago natin maabot ang lakas na ito, kailangan nating harapin ang katotohanan. Karamihan ng lalaki ay nagmamahal ng may takot. Takot na iwan, takot na hindi mapili, takot na hindi mahalin, takot na masaktan muli. At dahil dito, nagmumukha silang alipin ng relasyon. Nagmumukha silang nakabitin ng buhay sa isang tao. At sa sandaling maramdaman ng babae na hawak niya ang emosyon mo, nawawala ang dating mo, nawawala ang respeto, nawawala ang misteryo, nawawala ang paghahabol. Hindi dahil masama siya, kundi dahil ang taong hawak sa leeg ng emosyon ay hindi kayang maging sandigan ng iba. Masakit aminin. Maraming lalaki ang nagmamahal para punan ang sarili, hindi para magmahal ng buo. At dito nag-uugat ang sakit. Ang babaeng gusto mo ang nagiging kapalit ng iyong identidad. Kaya kapag siya'y lumayo, para bang nawala ang kalahati mo. At kapag siya'y sumama sa iba, para bang nagunaw ang mundo mo. Hindi ito pag-ibig. Ito ay kawalan ng sarili na itinago sa pangalang pagmamahal. Ang lalim ng attachment ng lalaki ay nagmumula sa isang bagay. Hindi niya kilala ang sarili niya kapag walang babae. Kapag wala siyang minamahal, para bang kulang siya. Para bang wala siyang direksyon. Para bang siya'y tau-tauhan lamang kung walang babaeng nagbibigay ng kulay, saya at kumpirmasyon. At dahil dito, kapag may dumating na babae na nagbigay sa kanya ng konting atensyon, konting lambing, konting saya, konting pagmamahal, kinakapit niya yon ng parang buhay na ilan na ayaw pakawalan. Kaya nasasaktan siya ng sobra. Kaya natatakot siyang mawalan. Kaya hindi niya kayang lumayo kahit ginagamit na siya. Kaya hindi niya kayang tumayo kahit pinababa na siya. Ang attachment ay nagmumula sa kakulangan. At ang kakulangan ay nagmumula sa kawalan ng sariling pagkakakilanlan. Kaya ang taong umaasa ng buong puso sa babae ay madaling mabali, madaling mapiga, madaling masaktan, madaling lokohin, madaling iwan. At dito pumapasok ang ikatlong masculine habit, isa sa pinakamalaking turo ng Stoicism. Hindi mo pag-aari ang tao, pinahiram sila ng panahon sa iyo. Ang ibig sabihin nito, ang babae ay isang biyaya, hindi ugat ng iyong pagkatao. Maaari siyang umalis, maaari siyang bumalik, maaari siyang magbago, maaari siyang magmahal o hindi magmahal, ngunit ang sarili mo ay nananatili. Ang loob mo ang tunay mong tahanan, ang paninindigan mo ang tunay mong lakas, at dito nakasalalay ang emosyonal na pagkahiwalay. Hindi mo kinokontrol ang babae, kinokontrol mo ang sarili mo. Hindi mo pinipilit ang pagmamahal, dinarama mo lang ito. Hindi mo inaangkin ang presensya niya, tinatanggap mo lang ito habang naroon. Hindi mo nilalabanan ang pag-alis niya. Inaangat mo ang sarili mo sa sakit. Ang lalaking may emosyonal na pagkahiwalay ay hindi nagiging manhid. Nagiging malaya siya, at ang malayang lalaki ang pinakanaakit sa puso ng babae. Paano isasabuhay ang ikatlong masculine habit? Tanggapin na hindi mo kontrolado ang puso ng iba. Kapag natutunan mo itong tanggapin, alis ang takot. At kapag nawala ang takot, lalabas ang tunay mong lakas. Mahalin mo ang sarili mo nang hiwalay sa babae. Hindi siya ang sukatan ng halaga mo. Hindi siya ang magpapabuo sa'yo. Hindi siya ang magpapakumpleto sa'yo. Ikaw ang gagawa nun. Huwag ibigay ang buong buhay mo sa relasyon. Panatilihin ang sarili mong landas. Mga pangarap mo, mga plano mo, mga ginagawa mo, mga disiplina mo. Kapag ikaw ay may sariling direksyon, mas nakakabighani ka. Huwag magmadali kapag mahal mo siya. Ang pagmamadali ay nagmumula sa takot. Ang lalaki na marunong maghintay ay lalaking hindi alagad ng takot. Kapag may problema, unahin ang pag-aayos ng sarili bago ang relasyon. Hindi mo kayang maging sandigan ng iba kung ikaw mismo ay nakabitin sa damdamin. Panatilihin ang dignidad sa anumang sitwasyon. Kahit iniwan ka, kahit sinaktan ka, kahit sinuway ka. Huwag mong ibaba ang sarili mo para lang mapanatili ang relasyon. Ang emosyonal na pagkahiwalay ay napakalakas. At dahil dito, may dalawang malalaking panganib. Una, pagiging malamig. Kapag napasobra ka, maaari kang maging bato, maaari kang mawala ng kakayahang magmahal, maaari kang maging tao na walang pagkalinga. Ito ay hindi lakas. Ito ay pagtakas. Pangalawa, pagiging mapagmataas. Baka isipin mo, kaya kong mabuhay nang wala siya kaya ako ang magdidikta. Baka gamitin mo ang emosyonal na distansya para kontrolin ang babae. Ito ay hindi karunungan, ito ay pag-abuso sa lakas. Ang tunay na stoic na lalaki ay hindi gumagamit ng lakas para sugatan ng iba. Ginagamit niya ito para protektahan ang sarili niya nang hindi inilalagay sa panganib ang damdamin ng taong mahal niya. Kapag natutunan mo ang emosyonal na pagkahiwalay, ito ang mangyayari. Hindi ka natakot maiwan.
Hindi ka na alipin ng pag-iisa. Hindi ka na natatabla ng mga laro ng babae. Hindi ka na madaling masaktan. Hindi ka na nabubulag ng pagnanasa. At dahil dito, nagiging lubos kang lalaki. Hindi dahil matigas ka, kundi dahil buo ka. At dito nagsisimula ang paghahabol. Hindi dahil pinahirapan mo siya, kundi dahil naramdaman niyang kaya mong mahalin ng hindi sumasamba. Kaya mong pahalagahan siya ng hindi kinakalimutan ang sarili mo. Kaya mong pumasok sa relasyon ng hindi sinusunog ang dignidad mo. At ang ganitong lalaki ay hindi madaling bitawan ng kahit sinong babae. Dahil ang babaeng may malambot na damdamin ay tumitigil sa lalaking may matibay na loob. Kung naramdaman mong nagising ka dito, kung alam mong ito ang pinakakulang mo, at kung handa kang baguhin ang kilos mo, ang puso mo at ang presensya mo, i-comment mo ang salitang simula. Salamat rin sa panonood.